para mahatagan nato og oras ang atong speaker tonight. Kani day siya atong speaker today, this Wednesday, sa mga sa atong viewers dira, 1 million viewers dira. Very kuan gina siya, dedicated in terms of rosary, na feel jud na ako niyang yang grace in terms of preaching, in terms of gospel, and nagdungan sad mi ani sa youth ministry namo, and we've been in ups and downs sad. So very blessed na nakakadiri ron, bro, to give the message. Brother Ralph Payosan. Woo! Gospel song to, bro. Okay lang, ano, okay. Sige. Ito lang yung basawan ng gospel antiphon. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak, because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi sa tanan. Nya, muhatagtag mamalandong tas gospel karon ato ning tagsa-tagsaon. Pero most of us, no, na mga tao nga hadlok mo arag simbahan, probably di kini na to makita sa mga church goers gid. Pero na mga tao nga hadlok mo duol simbahan, kay di sila ganahan maigo. Di sila ganahan nga badlungon. Di sila ganahan magbag-o. Na-shock lang ko kay nako nadunggan ba nga magminaw siya mga audio bitaw, mga talks sa mga pare, nabi na, Pare Darwin, famous kayo, minaw siya. Hindi pa minaw niya, ang iyang igsuon, manghod ba to niya, nga makadungog, pagngon ng radyo. Di mo kuha, ano pagngon man niya? Masuko siya maminaw sa nagwali nga pare. Siya maglagot ko ng pare, ay, mangigo. Mangigo. Hisgutan na itong mga bisyo, hisgutan na sa kunsa pa, hisgutan nga, puro na mga binuhatan na kung bati iyang panghisgutan. Di siya ganahan maigo, di siya ganahan mabago. Mabitaw di ay istorya sa pambugay og lolo ba. Siya bay, ang akong lolo ragi bay, grabe, mayuha mulihay. Ngilingig kay mulikay ang akong lolo. Laliman ka, gilabay na kugus kagantang nga munggos. Nahurot na lang ang munggos, wa, pag yun maigo. Pero pagkahurot na sa munggos, diha na igo ka sa tanan eh. Kung sabi mong gilabay, nga nahurot na mang munggos, gilabay na ko sa gantang. Wa na kalikay sa gantang, kay dako mga tanan. Wa kay gantang, di ka relate. Ang gantang, di ka relate ang wa kay gantang. Sa una, may timbangan, ang gamiton magtakos, gantang. Karon mo palita, 2 ka kilo, 1 ka kilo. Sa una, bay gantang-gantang. Taksan na siya nga dako ba. Muna siya pasabot ang gantang. Ang punto sa mong istorya nga, bisa kung saan ni mong likay-likay, nagi dapit nga maigo gihapon ka. Kung mulikay ka sa simbahan, kaya di ka gusto maigo sa Word of God,
Somewhere else in the world, maigo ka. Na mga tao nga maghisgot gyapon sa imong bati. Pero ang difference, ang kalahian kani. Kung ari ka sa simbahan, nay mangigo nimo nga ang iyang intention para mabag-o ka. Kung palayo ka sa simbahan, nay mangigo nimo, pero ang intention dauton ra ka. Asa makana? Asam ka mulikay. So atay ka, mas maayo gyud nga ari ta sa simbahan. Unya, ari na punta sa mga tao nga hilig sa simbahan. Kitang tanan nga hilig sa simbahan, churchgoers, mga charismatic, mga Muslim, mga churchgoers. Matanaw ko murag mga 90% siguro sa churchgoers, charismatic yun mostly. Kanang daily mass goers ba? Yan na po yung mga Sunday people nga Sunday mo simba. Yan na. Sa mga churchgoers, daghan na to, dili miningon nga na ko i-judge ba? Baraga, kumura ni siya, reflection lang ni sa akong self. Pero probably. Most people niya sa mga nadungog-dungog sad nako. Most of us nga mga churchgoers natay kaning presumptuous attitude. Unsa nang presumptuous attitude? Natay batasan ba nga tan-aw na to okay na ta. Wa nay kinahanglan bag-ohon. Enough na. Churchgoer naman ko. Permi naman kong simba, permi naman kong mag-rosary. Daghan kay kog mysterious kada adlaw. Enough na, wa na ko'y kinahanglan bag-ohon. Correction lang. Kanang word nga enough, language na sa mga patay. Unya nagmamatay ta makaingon nga enough na. Why enough? As long as alive pa ta, there's always something in us that needs change. Needs changes. Naagi na kinahanglan pero may bag-uhon diri na to. Okay, tagaanta mo og analogy ha. Kung pananglitan ba, nakay problema sa inyo ha. Example lang. Nabarong kay anak or any relative nga nasakit. Do you consider it a problem to solve? Needed man mo spend og money. Do you consider that a problem to solve? Well, of course. You would do everything in your power to help those people you love. You will consider it surely as a problem to solve. Ang imong gisolve actually material ra nga problem. Material, you're just looking for money to help this person nga in need financially para makapalit siyang tambal, makapa-hospital. So you consider that as a problem to solve. Material level. Karon sunod pangutana kani. Arta sa spiritual level. Kanang imong mga bati nga karakter. Butang ta sayon kay nimo pagpanaway. Sayon kay nimo pagpamakak. Sayon kayo nimo pag pangilad. Na may namakak nga wa nangilad. Pero na kanang pangilad pamakak gyud na. Sayon kay mga bati nga tali kay ka masuko. Sayon kay nimo pagpaninghag. Do you consider that as a problem to solve? If not, dako pa kay tagkulang gyud eh. Kung wala na ito nag-consider as a problem to solve kanang mga bati na basa. Pero labi ng importante, mas importante na kaysa material. Material problem, ato na yung pangitaag solusyon. Spiritual problem, murag waay. Okay, ra, i-excuse pa nga itong kaugalingon. Sagoy, dali masuko. Nasuko lang ko kay mga badlungon, masagun ni sila. Excuse mga kaugalingon. Lain pa isadaan, mura may itong amigo na ko nga, nag-drive siya o ka ng urban bitaw nga sakinan. Pastilan. Go naman niya na, si nag-alis tubangan. Go na. Ikaw itong i-advance ni mo gamay. Pantay ka na, nang magtanaw ka sa wikas ba nga, padong na mo po ha. Siyempre, naghunat na saga, nag-ready na kadaan. O, mga 2 ka segundo, 1 ka segundo, tamak na siya. Pag go niya, ang tubangan kay man mo irog. Bangga rin sa tubangan. Naog din siya, gingnan niyang driver na siyang tubangan. Ikaw ba? Og di patungod ni mo, di ko makasa. Tanaw, tungod ni mo, nakasa. Anong ko, nabanggaan nung tika. Huwag day ko isa. I-excuse pa na ito itong kaugalingon. Di na to siya i-consider as something nga kinanglan sulbaron. Kaya kung inaana pa ang mindset na itong tanan, no? Nga ang atong tanaw sa itong mga bati, problem to be solved. Dugay na kay nindot ang atong kalibutan. Ganun na pang mindset sa tanang tao. Pero sige lang, di man takausap suban. Aral lang tas itong self. Mabitingon si St. Francis, sanctify yourself and you will sanctify society. Usa may pasabot ni St. Francis, ana. Usaon man yung pag-sanctify sa imong self, paningkamuti nga ang kanang mga bati nimo matangtang.
Number one, yun kanang kadali yun natong saputon. Nganong dali mo saputon? Ba mo ngano? Nganong dali saputon ng tao? Innate mo na, sabot mag-innate. Kana bang tubig nga gipabukal? Built-in sa tong nature, ang atong kataas o garbo. Bisan pag hinimbahon ta. Built-in sa tong nature, tandugunon kay ba? Tandugunon kay bisan pagkadaadlaw kasimba. Kailan mong Saint Francis de Sales, usan is mga nindot kay nga example. Ang bang basa na is Saint Francis de Sales, bahala kung sa'y basa nyo na. Basta maorang santusa. Saint Francis de Sales, gitawag na siya patron saint of the meek. Patron sa mga tao nga kalma, dili masuko. Mo ba ni Bisaya sa meek? Kalma ka nang di masuko ba? Hindi gyud sa puton, malumok ay ba? Ha? Ano ba? Patron ni siya anak. Pero kay ba mga si Saint Francis de Sales? Taas kayo og level sa kanang anger, yang temper ba? High tempered gani siya nga tao. Kuya wagod nganong patron man siya sa mga meek, nga high tempered man gani siya nga tao. Pagsugod kusog siya dali kay siya masuko. Pero bisag nawagtang nang iyang pagkadali masuko, high tempered gyapon siya. Iya nang gipugnan. Iya nang gipugnan. Napugnan na niya, naka-receive siya grace nga mapugnan niya. Nya atong tan-awon later kung giunsa niya, unsay means ba nga nang nakadawat siya atong nga grace nga mapugnan niya nga di na siya dali masuko. Nya ningon Saint Francis de Sales, akong i-connect lang po Saint Bonaventure. Ningon Saint Bonaventure, the greatest sign nga taas kag pride kanang imong pagka-impatient, pagkadali masuko. Di na magbuwag ingon Saint Bonaventure. So kuyawa rin, no? Nya kita mga simbahan, hiblaron gyud kita. Bisag ka ng mga kadadlaw na batik bantay pag ani simbahan, kabantay ka hiblaron na sa ning bahanay. Nya ikaw sa naglagot na sa tablar na mi di ay. Tablar na mi di. So reflection din na sa tong pride. Pero wala pa ka na proud. Kano sa ka ma-proud kung imong i-release? Di mo pugngan ba? Okay? Reflection, kay ang pride na to, nagtago-tago ram na. Ayaw ginagpagawsa. Ayaw ginagpagawsa. Pugngan gina siya. Reflection na siya kang makafeel to kang lagot ka. Kauno na din ka sus taas sa garbo na kolor do. Tabangi ko. Di na kamsuko. Di na kamsuko kay nga naman nitawag naman kas Ginoo. More than a technique sa mga santos. Saint Francis de Sales. Nga siyang makafeel siya anger. Nakita yung unsay deho sa kana bitong leader sa religious community, superior ba? Nga kung masuko siya, kitaas mo gyud temper gyud. Ngiyang buhaton dili sa tingog na siya gidala-dala nga kanang murag rubber ba nga paakon niya. Paakon sa to niya. Wat-wat siya nga mukalma-kalma na siya ara pa sa musturya. Kay ang tao nga nasa kana bitong height of anger, taas kay chance nga atong isulti sakit sa gyud. Bati sa gyud. Pero man ini ang kalahian na wa magpasabot nga na proud na ka automatically. Sign lang nga ang power of pride na rin na to nagdominate. Nagdominate ba ang power of pride kanang itong suko din ta. So sa kasigi ni magpugong ana maanad ka kadugayan mahimo na kang murag Saint Francis de Sales, mahimong sayon na lang wala na di na dali masuko. Munang nahimo siyang patron saint of the meek. Naanad naman habit naman yang sige niya pugnan. Sige niya pugnan. Karong giunsa man ning pagkahitabo unsa may connection na nis gospel na to ron nga gisgot man ta ning pagpugong sa anger, pagpugong sa atong pride, pagtangtang sa atong mga bati, kausaban, sa atong kaugalingon, considering it as a problem. Tanaw man inyo mayan considering changes ba sa atong self, atong mga bati nga consider ito sa problem. For sure naata kada usa. Na ay kisa may perfect na dire. Anang wala na gyud ba? Wala na gyud kay sa gyud ba? Wala na gyud kay habitual sin. Sa panadiha Saint Faustina gani puhong pa siyang spiritual ayang confessor. Nagbalik man niyang sa wanon gisulti unsang saa kay may communicate ang pari. Nagbalik gani ya nagkagamay lang nagkadaghan nang nagkajutay ba ang gidaghan nun. Nagkajutay lang mo na gyud po improvement gid sige. Mga Saint Faustina. Si Saint Thomas Aquinas na siya gisulti aning improvement nindot kayo. Para sa mga mature ang iyang gisulti kanang mga hilig simbahan ba. Ingon siya nga sa mga tao nga nibiya na mortal sin, wa na ka musuyop, kuha na lang, hit na lang, wa na ka musuyop, wa na ka magbuhubog-hubog, wa na ka magsigig panigarilyo. Sa mga tao nga nibiya na sa mortal sin, ingon si Saint Thomas Aquinas, unsa may sunod? Mubiya sa venial sin. Okay, unsa maning venial sin? Kanang mga sala nga dili kayo tantong dagko ba? Ang iyahang gravity bitaw tulo man nakabuk requirements para may mortal sin, di ba? Okay, full knowledge, full consent niya, grievous matter. Anong tulo? Grievous matter, grabe kadako
kadaot ang iyang epekto, whether in spiritual aspect or in the body. Spiritual aspect, hindi ka masimbag Sunday. Dako nagkadaot sa imong spiritual aspect kay wala mo giila ang God. Nangitabos kadro no, California. Wala mo giila ang God. So guba ang imong spiritual aspect diha dapita. So grievous matter, mortal sin. So kung nay absent ka na usa, venial sin. Okay? Venial sin. Nya sunod ingon sin Thomas, i-abandon ang venial sin. I-abandon bisag unsa pa nakagamay ingon sin Thomas. Sa tinuod lang walay venial nga sala nga butang ta masayon-sayon ra na to ba? Venial ra man na. Di wala yung nanay ng sintamas. Nga naman, tungod sa kadako sa dignity sa gi-offend sa sala. Tungod sa dignity sa offended. Si God man ang offended. So di ka, palitan bro ba, ikaw ba, mahana kasi mong papa, love man mo yung papa, adin mo siya patyon, pero mo ra sagpa-sagpaon, okay ra. Dili okay. Mao sana, sa mortal sin, wala kay gipatay. Aw na kay gipatay. Sa venial sin, wala tunod kay gipatay. Pero imong gisagpa-sagpa. Sagpa-sagpa ni mong Ginoo, okay ra. Dili okay. Okay? Nya karon arita sa mga means nga ma-transform ta kining gospel ron. It's a call for transformation sa tinuod lang. Tanawa atong tagsa-tagsaon ang first part ra atong bugatan na nigmayo. Taas-taas man ni. Ingon siya. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Importante kaniya. Tanawa sa kadaghang pwede isulat sa mga gospel writers, gi-examine nila ang unsay mga words nga ilang isuwat diri nya guided na sa Holy Spirit. Importante kani kada piece ani. Each piece an importante kaya ha. On leaving the synagogue, nasa nagibiyaan si Jesus. Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Nasa gisod nga house. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. Mutan na ko ninyo. Unsa man diri ang importante ani nga muram nig chismis, sa man nagchismis ram ni sa Mark ani. Lo si kuan ba ni biya man dito simbahan, pagkawan ni simbahan, ni bisita sila dito sa kuan. Murag chismis. Chismis ni di. Unsa man naka-importante ani? Tagaan ta mo choices. Unsa man naka-importante ani? Kay most of us ang atong gi-highlight diri maayo kini mang healing sa nasakit nga mother-in-law ni Simon. Ni ang si Pedro o si Simon maur ni Simon Peter ni first pope na to. Ngiyang mother-in-law na sakit, gihilantan. Sa itong klase sa hilanat, dengue fever, ba ito, unsa to? Basta gihilantan. Okay? Unsa may highlight ani? Ang iyang pagkaayos siyang sakit o ang pagduaw ni Jesus? Unsa may highlight? Inani. Ako rito ba gani kay rhetorical man ni. Rhetorical kana pang mutanang-utana ra ba? Pero ako rito ba kay magabalaka dili ni exam. Board exam na lang ni pangutanon dito ni. Awa may sayop kung imong tan-aw ang healing importante gyud ang healing. Nga giayo ang mother-in-law ni Simon Peter. Pero nay ma-missed up na to nga message dire. Most of us natay ma-miss up ani. Hindi na to mabantayan ba? Ang pinaka-importante diri nga part dili man ang iyang pagkaayo siyang sakit. Ang pinaka-importante diri nga part nga nibisita si Jesus. Ang pagduaw ni Jesus. What if wala siya giayo ni Jesus? Wala importante nga message. Naagyapon. Ang importante nga ni-visit si Jesus niya. O sa minahitabo, ang tuyo bagi ni Jesus, physical healing ra gyud, apil na sa na. Pero number one, transformation. Transformation. Na siya message nga gipaabot ba nga pinangga kay kas Ginoo nga giduaw gyud kaniya. Transformation tanawon sa gibuhat sa Ginoo diri, loving kayo. Kana bitong romantic kay ganing mga acts diri. Nya, napamaning mga maritison mas ning mga kauban siguro kanila Simon. Pero di gani ingon nga dautan nga pag maritis nang nindot lang ilang gisulti concern ba. Anyway, they immediately told him about her. Ilang gimaritis ang ugangan ito di. They immediately told him about her. Karon nagibuhat si Jesus. He approached, niduol siya sa ugangan. Grasped her hand. Gikuptan ng kamot. And helped her up. Gipabarog. Diha pa, nahitabo ang then the fever left her. Usa pa siya naayo. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ng kamot, gipabarog. Then the fever left her. Nay transformation na hitabo. Kada usa na to, naka-experience ani. Dihay moment sa tong life, once upon a time,
nga giduol ta ni Jesus, gikupta na tong kamot, gipabarog ta. Day moment. Hinumdumi lang na nga moment. Hinumdum ka? Day moment nga giduol ka ni Jesus. Kana ka, oh, ulam ko kaagig mga dautan-dautang bisyo, brad. Simple raman akong kinabuhi. Kana sila diha, kay ngilngig na. Sulaon na, mga drug lord na sila, oh. Ngilngig na sila mo testimony, power kayo niya. Ikaw, suya kay ka ba? Ako, adyo ko, ikay inaana nga testimony. Yun, ako suyop, good. Suwal na kaya ako, arang makatestimony kong nindot. Sayop na siya. Say, mahagbong taaning heresy of Marvelism ba? Ako na-explain nun sana. Kaya bitong tanaw ni mo kay marvelous kayong iyang life, kay gibisita Diyos sa Ginoo ba? Maka naman kita kayong pagbisita sa Ginoo diha niya ba? Kita kayo ang pag-transform sa Ginoo kay dautan kayo sa life sa una. Babae pa imo, left and right, hasta laki. Daghan ta nagsaana, kita kayo ang transformation. Kita kayo ang pagbisita sa Ginoo niya. Masuya kay nagtestimony. Grabe pa wiray. Sa tinuod lang, unsa gyud marvelous nga nahitabo? Tungod ba kay nabag-o siya? Gikan sa pagkamakasasa, hangtod sa pagka nahimo na siyang tarong? Mo ba na yung Marvel diha? Tinan mo yung Marvel eh. Tinan mo yung Marvel diha. Ang Marvel diha, kay gibisita siya ni Jesus. Same story sa gospel. Nya, si Jesus wa ni bisita ni mo, kay wa ka kasuwag-suyok. Gibisita ka pirmi ni Jesus eh. Marvelous ang imong life bisan pag ordinaryo ka. Bisan pag kakagig mga binuang diyang dagko tanan. Marvelous kada usa na to ni experience ani nga marvel, ni experience ani nga gospel karon nga atong gibasa. Kay imposible man para nako di ko kadawat nga si Jesus magpabilin siya sa past 2,000 years ago. Di gyud ko musugot ana. Suya kay ko ng mga apostoli sa una. Kuyog-kuyog lang Jesus ako ha. Sige ako anay. Ngiganam kay pinalabilo de. Anong sila raman? Kami dito sa Pilipinas. Kami dito sa Pilipinas. Mo na yung ending sa gospel. Tanawa sa ending. Ha? Paminawag mo yung ending. Di ba apel ang Pilipinas? Ani? Tanawa? Apel tani. Siya? He told them, let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come. Na mga tao nga nangita ni Jesus, Lord, daghan pa kayo nangita ni mo dito. Sa ilang balay lang Peter ba? Dato mo nilang Peter, sa tinuod lang, dato ni sila. Dato ni sila, tag-iyan, panagatan si Peter, di ni ordinaryong mananagat. Munang makaakupar sa sila daghang bisita, na magkaon. Ana, ragod-nagod. Pero ang number one ditong giadto kay mga fanatic po itong uban, ganahan gyud magtanaw ni Jesus sa mga imong milagro. Kaya daghang mag-miracles, mga abundance, mga kayong miracles gipakita ni Jesus. Healing the rape, exorcism dito, ana. Tanawa, siya, muadto sa kuslain nga mga balangay kay muwali sa gudito. Wa siya mingon nga, adin lang ko mulakaw kay napitay daghang nangita nako ri daghang tawo bitaw diri entertainon nako kanila sila ko entertainon. Siya adto gid sa laing lugar. Ang nag-signify ni, implying ni nga gustos Ginoo ang tanan gyud makadawat niya, mabisitaan niya. Wa exempted. Sa unsang paagi ang Ginoo ni bisita sa Pilipinas. Nag-una ni sa apostoles nga iyang gipadala sa Spain. St. James, the Apostle. Gi-convert ni James ang Spain, nahimong Katoliko ang Spain. Ang Spain, niyari sa Pilipinas. Okay? Niyari sa Pilipinas. Kani historical ni nga approach, nga nay conversion nga hitabo, nga dinagkuay nga conversion of faith ba. Pero sa tuwa, individually, naay gyud pagbisita ang Ginoo. Kay, para nako, power kayo ang love ni God for me, how come dili siyang bisita nako? Sa kunang klasiyas lover. Nya, di mo siya manginahanglag pamliti. Mabisita siya nako. He can visit me anytime. Kanunay gyud si Jesus ni visit na to. Why moments atong life nga wa siyang visit na to? Kita lang mo iwa kabantay. Kita mo iwa nagbantay siyang pagbisita. Nya, sa unsang paagi makaingon ta nga wa ta nagbantay sa presence of God. Wa ta nagbantay. Magsugod na sunahuna. Sugod na sunahuna. Ang atong mind ba? Basahar ko ng meaning sa prayer ni St. Teresa of Avila. Lifting up of one's heart and mind to God. One's heart and mind lifting up. Kung wa ni mo gilift up ni God ang imong actions, di kabantay siyang presence. Busy ra kita. Busy ra kita. Mabitaningon sa Father Sam, bisita po simbahan, dili lang tungod kay muserve. Dili lang tungod kay aron na kay buhatong activity. Siya bisita sa simbahan to rest. To rest in the presence of God. Pero bisag di ka bisita simbahan, bisag asa ka, na ang presence ni God. It's a matter of
being aware of His presence. It's a matter of being aware. Nga magampo dito ba? Mo bitaw na klaro kayo nga gipakita sa gospel ang transformation ay nahitabo diri katong ugangan nung sige buhat niya human siya maayo. She waited on them. Gibutang? She waited on them. So appeal to sila si Pedro, katong mga kauban niya. Oh, nagpaabot siya. Kaya nanglakaw gito sila. She waited on them. Na siya hopefulness ba? Ang iyang heart, puno sa hope. She waited on them. And then she waited, of course, with joy. Hope and joy. Kasi akong pasabot, nga di kita ma-discourage. Di ta ma-depress. Diri sa kalibutan, di ta ma-depress, di ta ma-discourage. Nganong ma-discourage man ta? Nganong ma-depress man ang tao? Unsa magi naa sa psychological aspect sa tao sa una niya nga ma-discourage, daghan kang suicide ron. Napag yung nag-suicide nga hinimbahon, shocking kay ba? Sige, simba. Nag-suicide. Shocking kay nga balita. Sige, simba. Ang pare ra po na namin nagmarites ana dito namo. Sige, simba, pero dili mo marites nga binuang. Siya tutong yampo si kuan kay nag-suicide man. Sige, simba, nag-suicide. Nganong ma-depress man ang tao, nganong nagrabe kay discouragement, grabe kay depression. Inani. Kaya nga atong gusto nga ang langit diri na gyud. Di na gyud taganahag sa suffering ba? Gusto ka nga langit na gini mong kinabuhi diri. Na gani mo sungag-sungag nimo, na gani mga balda diha, di gani kadawaton sa trabaho, mabankrupt gani ng imong negosyo, hala depressed gyud kag maayo kay langit na lagi ning kalibutan na lagi. Di ni langit diri oy. Di ni langit diri apil na gyud ng waiting. Pagpaabot. She waited on them. Magpaabot ta. Nga moabot tong ikaduhang kinabuhi. Dire, we will do everything we can. Pero kinahanglan aware ta, madili gyud ni tabong perfect dire. Di gyud. Kay kung ma-perfect pa ang kinabuhi dire nga wa na gyud tanang suffering, perfect joy na gyud nga extreme perfection, absolute perfection, aw mao nang kalakihan din lang ta mga matay ani. Di na lang ta mga adto dito sunod nga langit kay dire naman di. Perfect naman dito dire di. Nanam din ring perfection di ay. Pero klaro nga wala pa. Mo na siya truth nga kinahanglan natong madawat pa. Para di ta ma-depress. Kay ma-depress ang tao kay sayop man yung expectation. So kung i-expect na nimo daan nga nagibati mahitabo ani. Naagi dilingon nga your gusto ka mahitabo ng bati. But expect along the way na gyud na. Kining Simon Pedro dire ron nga ngilngig kay pagtuo. Gidahapan niya Jesus dito sa iyang ugangan. Sig buhatan ni pagkahuman. Gideny na Jesus 3 times. Dito ordinary nga denial. Kaya it's a matter of life and death. Admit that you are one of His followers, you will die. It's a matter of life and death. Pero makita ni mo ba kung tinuod yung ka nga, believe yung ganin niya, nga na resurrection, ikaw mas kamatayon, be. Ay, tagaktan na niyang faith. Expect mo along the way, naagyoy failure. Mapito na yung saying sa Latin, mala proevisa minus freont. An evil foreseen, do less harm. So kung nakita ni mo daan ng evil, gamay-gamay na lag-harm, mabuhat na dihan mo kay di naman ka ma-shock. Di naman ka ma-surprise. Di ka ma-shock. One shocking portion ba? One shocking moment nga up. And down. Diri ko gikan sa ubos. So, nakas down. Sa pa may padul nga ni mo nga, na-down naman ka. Doong nagigas babawan eh. So, ako i-recall gamay. Ang first part sa itong gisgutan ganina is nagisgutag kining pagbag-os ko galingon. Pagbag-o nga usa to itong mga bati atong i-consider as a problem to be solved. Problem to be solved. So bantayan lang nato tong sa kagalingon. Ako sad naa sa koy problem to be solved. Libog sa taon na to pagsulbad. Kanang personal gyud nga defect ba? Lahi sa itong mga material problems. Kundi kanang spiritual maguna kanang karakter na to. Karakter nga attitude na to, na spiritual. Ako number 1 problem na ko no. Katag ako nahuna. Katag ba kana bitong daggan kay kag project no naon ba niya. Glisod kag human sa. Ano? Iampo ko ninyo diha. Ano ba natin mga each one of us natin mga defects bitaw? Nya kining mga dali sa puton unsay di kay ko mainana or di kay ko diha napita. Ari nun sa dali manaway. Dali manaway akana noon. Ka manaway dun
ka. Judgmental kay ba? Mga judge, butang sa mental. Nana. Transformation niya. Unsa tong paagi nga ma-transform ta, dili ni tungod kay sa tong self. Gibisita na ta ni Jesus, dugay ng panahon. Nya, kanunay pag siyang nagbisita na to. Pero kinahanglan man mo maintain ta. Siya, di man siya mundang. Di mundang, sige siyang everyday sa tong life, every moment, siya. Kita kay kinahanglan ta mo maintain siyang presence. Ang atong awareness ba? Kay, dili mo good enough ang presence. O yung ni Father Thomas Dubay, it's not so much with the presence, it's more on the quality of the presence. Kung unsa ang inyong kalidad sa presensya, kinaa ka diharo, naa sa kudere. Pero samtang nag-istorya ko, ikaw, nakaka-istorya lain. O di ba, latagaw ka. So, bati ang quality sa itong presence. So, bisag na ang presence of God, pero ikaw ay awareness ang presence, why quality? May pa ang EQ. Economy and quality pra. Why quality? Ang presence rin na. Di ma-question, di malalis nga naa ang presence. Naa ang presence. Mabita na yung pangutana nga theological. Sa impyerno, naa ba dito ang presence of God? Kaya ang God is everywhere man. Huwag idapit nga wa siya. Naa ba dito ang presence of God? Naman ko yung term sa theology nga, philosophical term siya, ontologically. O kaning, in some other aspects ba, some accidental aspects, wala. Pero ontologically, kay God man siya, naman siya nang dapit, naa. Pero ang issue diha, naa lagi, pero unsang klasiya ang encounter sa mga naa dito, dili man indwelling presence. Nga wala sa nakita sa mga nasa impyerno ang presence of God. Wala nila nakita. Dili ningon nga na-enjoy nila, oy, nasa Ginoo nag-gather yung presence. Wala na nakita. So kung wala mo nakita si God, sa imong gibuhat, sa imong kadadlaw ang kinabuhi, sama rag impyerno imong kinabuhi. Muna kalahian sa nas langit o sa nas impyerno. Pareha nga na ang presence of God, pero nas impyerno, wala kakita sa iyang presence. So kung dili sa earth pa lang, ato na ning practiceon nga makita na tong presence of God, dili mata. Awareness by faith. By faith. Pinagis pagtuo. Kung ato nang gibansay, aw nagkinabuhi tang langit nun. Pero kung wala, kay pakialaman na, impyerno. Impyerno nun. Muna ginabuhi nga impyerno nun. Kanang way pakialam sa presence of God ba? Bisag asap ka, bisag recreation pa na diha, nagbasketball ka diha. Bisag nag-inom. Bisag nag-inom ka. Kaya di man naingon nga sa anang niinom ra ka. Gawas og palahubog na ka. Nagsige nagubog-hubog. Pero kanang niinom ra ka kay inom kita. Na kay barkada diha, inom ka, duha baron ka baso, pila ka. Ano? Wa pa ka kasana. Pero aware ka sa presence of God. Ay, nanay man tab. Aware jud ko ani nga di jud ko kinanglan di jud ko mahubog ani ko. Ay okay. Malikoy mi ko mahubog ko. Kay aware ka tungod sa presence of God. Di ba? Na ang awareness sa presence of God bisag unsa itong gibuhat. Bisag ka nang manguyab ka. Naagipon. Awareness sa presence of God sa tanan nimong actions. Kay once wala na, ingon pa ni Saint Maximilian, nagpractice na kadag impyerno. Ayon lang ka-surprise ni abot nimo dito. Kay sa una ra kang wa kakita sa Ginoo. Sa una wa kakita sa Ginoo, nya karon ngita ka. Wa man Ginoo pangita, buhi pa ka sa kalibutan. Karon ngita ka diri wa na, di na. Mo bitanay kaya ang ato agong mindset, tinanim good natay mga pangayoon sa Ginoo, daghan kayo materials, away problema. Away problema, materials. Pero number one, pangayoon ginato nga mabag-o ta. Kaya mo muna yung pinaka-importante. Muna yung pinaka-importante, yung St. Dominic Savio, ask God to make you a saint. To make you a saint. Ayaw sugot anang ordinaryo ra ka nga mamatay nga mararagwa. Pero na ko muna yung pinaka-guol nga may tabo sa kong kinabuhi. Kaya itong mamatay ra ka nga, sa mituhanay, di man ni Santos. Way hinungdan. Way hinungdan. Kung na-share niyo na, ko'y actual experience ba? Naging si Manam, sa Paddo ba to? Nagdali ko may, nagbike, ragogo. Pero kusog yung dagan, nag-unab ko sa nagmotor nga kanang ginahinay. Kaya dulugon man. Dulugon, basta dulugon, taas mo kay acceleration, kay nipis, kay gligid ba? Munahan mga motor na, sa dulugon. Kusog yung dagan, nagdali mo kumayo kay, kanay laging apas sa katag itong nahuna ba? Mata kag buntag. Anak ko lakaw dito. Sus, daghan kay buhaton makitaan. Ayo-ayo diri. Ito ni oras. Dali, dagan. Dali. Pus, liko bitaw nagkalit ang kanang L3. Wa signal. Yawa to hanay. Pitso bagid. Di na ako mabrikan. Sayaw na di na. Di na mabrikan. Di akong
takilid. Sus, sakita ko hubag ng baan ay lagom ba. Gilamban lang yun ako nya. Lupad ko dito siyang sakyanan. Dito rin ko ba naghapla sa dumangan sakyanan. Mura na ko si Oscar ba. Mura na ko tiki dito sa dumangan si sakyanan eh. Pilit ko dito. Yung naka-break ra pud siya. Pilit ko dito sa dumangan sakyanan eh. Pero ang nas kong mind that time, kasi tinood lang, nagdagan ko, nagampo ko. Tanang mga prayer ko, jalubgad, ganyan, tanan, rosary. Nagrosary ko, layo naman kong dagan. Nagbay ko, nagrosary ko, ako rang mind niya, say, baba ko ba, wa man ta. Sabi ko, bangga ako to, tanaw ko sa driver ba? Akong gipunit, ako na nagtubig, gahi mo to. Wa ginawas ko na huna ang prayer ba? Kung tanaw ba, ko sortihan ni mo eh. Sa kurang naman na sortihan ni mo eh. Natimingan ka nga nagampo ko. Wa ba ko nagampo, kagay ni si multo. Sortihan ni mo. Pero sa akong heart, at peace rasag ko ba? At peace ko ba? Pero number one, isuot ko na huna dito ang death. What if mo na to yung last moment na ko? How would I face God at that moment? Come on, sa inyong self. Confident ka? That moment ba, nga tubang kas Ginoo. Siguro na ako'y confidence kaya nag-pray mo ko. Nag-pray ko, aware ko, I'm in the presence of God. Pero akong tanawon akong mga nabuhat, kahilak ko gamaya ra sa akong maayo nga nabuhat eh. Sumpay sa akong kinabuhi, Lord. Kanang dagan-dagan pa kong mabuhat, kanang dagan-dagan. Pero unsay makaingon sa ta nga, it's not what we do man. It is what God does through us. So, ika na bahala, Lord. Pero in my part, ganahan din ako. Maserve pa nimo. Pinoon, wa sa ko namatay. Wa sa ko namatay niya. Pag-abot ako dito sa may gisano, kita ko batanon ba, nagbike. Gibalik kas ang sakyanan skilled eh. Balikas. Anas ko na una ba. Niglik ko niya sa unahan niya. Wag siya kay bawag last moment na niya. Last moment na niya ba. Bakit? Unsa kay dangata na niya kung mamatay na siya sa unahan. No? Nakay giyawa-yawa na rin nga tao ba. Imong gibalik ka, sugmayo bitaw. Nag-abot mo ito, matay ka. So, at the thought of death, bitaw nga, power kayo ng thought of death. Kaingon ko, kinanglan akong baguhon akong kagalingon. Kinanglan ako i-permit, sigit ang Ginoo nga, permi mo, bisita na ko ang yang presence ba? Na ako'y awareness, permi ba? Kana, makaingon ka na kay confident, matubang sa Ginoo. Kay, kanagong awareness sa presence of God, muna yung makapag-grow sa tong love of God. Muna yung makapag-grow. Ay, sample ka mong mga minyo. Yun sa man, pagpanguyab din mo sa imong uyab, pagkauyab din ninyo, in love yun din mo sa sagusa. Ay, dili, oy. Nay, attraction, pero nay development sa love. Di na automatic. Pagkauyab ninyo, bro, in love din ka kayo? Nga, 100% na dayon, wala mabilim sa gamay. Perting in love na yun. Dili. Wa pag mo nagka-istoryahan, nay. Nay development, along the way, nay development, di ba? Nganong na-develop man? Tungod sa quality sa inyong presence sa gusa, na connection, na conversation, mong na-develop ang love. Mong na sa tong love of God. Di ka kaingon nga in love kas Ginoo kung ang imong prayer life hinay. Huwag may paagi para ma-develop. May paagi. Tell it to the Marines na lang. What it means? Yun sa mga pag-develop sa imong love of God kung hinay imong prayer life. Di mga ni ka ma-in love sa tao kung wala mo'y connection. Mga bitaw na igihimos, Brother Ronnie, ron nga, servants gadiring. Arong mulaw mang connection sa sagusa. So, okay, arong nga mo grow ang love. Mo grow ang connection. So, kana siya, di mo na may tabo kung wala sa daan na diyas Ginoo. So, di sad mo grow. Ang uban na to, kaya di mo kayo convince ani. Labi na ng mga hinimbahon. Di kayo convince ani mga anak ba? Di ko tuwa di ko in love sa Ginoo eh. At ganito mo example, kaya na may mga online viewers na to. Basig na yun, naminaw diya nga di convince ba? Kamo diha, dili mo in love sa Ginoo. Kamo, bisag hinimbahon mo, basta kay kami drip. Na may mga inana nga tao. Okay, atong testingan. Last part na ni. Atong tanawon kung tinuod ba kitang in love sa Ginoo. Ganito mo, pananglitan, example, halimbawa. Sa mga pananglitan. Pananglitan ba, mamatay ka? Wa ko ningon nga, may rag mamatay ka. Lahi ng nanunglo. Example ra. Pananglitan ba, mamatay ka? Unya, ingnon kas Ginoo, makasulod kas langit. Oh, ninduta. Malangit ka ba? Mamatay ka niya, malangit ka. Tanan yun nga maayong butang nga pwede nimong maunahunaan.
imong mga pamilya, tanan imong higug mga tao, amigo, barkada, tanang kalipay nga pwede mo manunaan, ihatag sa Ginoo nimo for all eternity, ma-experience na nimo dito sa langit. Tanang taong maayo. Makasud na ka sa langit. Na wa pa ka kasud, king na ka sa Ginoo, makasud na ka, ma-experience nimo tanang maayo. Karon nay usa lang ka tawo nga wa dito. There's only one person who is not there, who is not present. Ingno kas Ginoo, wala there is Jesus. Pangutana, musod kas langit di. Kamo lito bagan nas nyong kaugalingon. Kay ako sa diyang nadungog na akong pangutana for the first time. Ako na nadungog ikan ni Father Larry Richard, kanang usa sa mga author ng libro nga Mercy. Pagkadungogin ako, honestly akong answer yes. Pakialam na ko ng Jesus in taon eh. Huwag mi nagkaila. Answer ko yes eh. Nya na kahila ko ba nganong di man day ko in love ni mo Lord? Nganong mga tao man day ang naglabi diri sa kong heart kaysa nimo? Imagine, musud ko sa langit, bisag wa ka. Imagine na ko na. Ko yes akong answer eh. Pero di ta mahunong diha. Natay buhaton. Nagampo yung ko my Lord. Himo ako nga ma-in love ko nimo. Prayer ganis mga saints. Lord, do not punish me of being unable to love you. Kinahanglan ma-in love tas Ginoo. Siyempre, gusto ka ma-in love nako. Gusto ka ma-in love nako. Keep prayer as a part of your life. Make prayer your life. Make your life a prayer. Then sooner or later you will be in love with me. Muna nga as a conclusion, itong istorya ning usa ka santos nga in love sa Ginoo, Saint Faustina Kowalska. Kita mas Jesus niya, gubot maganing kalibutan. Niya, Saint Faustina, grabe experience, gijudge sa tanan, so sa pagkamadre, ang parents, babag sa kayo, ang parents, di mo sugot, kay pobre sila. Nag-made man siya niya, siyempre siya giasahan, breadwinner, paan ra ginapirmi lang kanon, breadwinner man. Wa gini, supdring, sudan lain. Breadwinner god. No. Daog ragpaan. Siya giasahan. Pero, na-inlove man siya sa Ginoo. Gifalo gini ang Ginoo, labaw sa tanan. Labaw sa tanan, gifalo ni Ginoo. Karon suffer na siya mayo, gubot kang kalibutan, pakita sa Jesus niya, gingnan siya, Sister Faustina. Ganahan ka? Maghimo ko bag-o nga kalibutan. Nga perting ninduta. Labihan ka nindot, pilo-piloon pa ang kanindot aning earth. Way kagubot dito. Ganahan ka, maghimo ko. Si tubag ni Saint Faustina. Siya, Lord, huwag ko na ginahanglag bag-ong kalibutan. Ang akong ginahanglan ikaw. Bisig asap kong kalibutan na, importante na ko, Lord, ikaw. So, kita sa itong kinabuhi, kasi may importante na to, kung si Jesus ba. Ang iya bang presence, ang iya bang pagduaw. At tulad ng pamalandungan niya, daghang kayong salamat sa inyong makugihon nga pagpamati. God bless you all. Grabe no? Bless kayo sa talk ni Brother Ralph.